Magandang araw po. Ito ang Inspiring Stories Channel. Ang kuwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang tunay na karanasang nangyari lamang noong nakaraang taon. Ito ay tungkol kay Chloe, isang 20 anyos na babaeng Caucasian at isang kinikilalang accountant sa Vancouver, Canada, na umibig sa isang Pilipinong nagngangalang Miguel at sinundan niya ito hanggang sa Pilipinas para magsimula ng bagong buhay. Ang pinakakapanapanabik na bahagi ay ang hindi pagkakaunawaan na nangyari noong Pasko. Nahuli si Chloe ng ina ni Miguel na may kung anong hinahalungkat sa kanilang kusina. Ano kaya ang nangyari? At ang mas kamangha-mangha pa, ang kuwento ng pag-ibig na ito ay hindi lamang nagtapos sa kanilang personal na kaligayahan. Pati ang mga magulang ni Chloe ay nahumaling sa kulturang Pilipino at binago pa ang kanilang negosyo dahil dito. Isang di inaasahang pagbabago ang naghihintay sa kanila. Sa mga kuwentong tulad nito, ramdam na ramdam natin kung paano kumakalat ang ganda at yaman ng kulturang Pilipino sa buong mundo. Sino ang makapagsasabi, baka dumating ang araw na pati ang ating mahahalagang tradisyon sa Pasko ay ma-export na rin natin sa ibang bansa. Halina't pakinggan natin ang nakakaantig na kwento ni Chloe. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-activate ng notification bell ay malaking tulong po para sa akin. Nangyari ito noong summer ng nakaraang taon. Nabalitaan kong may gaganaping Fiesta Filipino, isang pagdiriwang ng kulturang Pilipino, sa isang malaking parke sa Vancouver. Bilang isang accountant, abala ako sa aking trabaho at wala akong panahon para sa mga cultural experience o mga bagong karanasan. Niyaya lang ako ng mga kaibigan kong sina Jessica at Emily, kaya sumama ako nang walang anumang inaasahan. Inisip ko lang na isa itong ordinaryong pamamasyal sa weekend. Alam nyo na, dito sa Canada, maraming iba't ibang cultural festival, may Italian Day, Greek Day, German Day, at marami pang iba. Inisip ko na isa lang ito sa mga ganoong pagdiriwang. Pagdating namin sa parke, ang unang napansin ko ay mas malaki pala ito kaysa sa inaasahan ko. May tugtog ng tradisyonal na musikang Pilipino at ang mga mukha ng mga tao ay masisigla at puno ng galak. Pagpasok sa loob, sunod-sunod ang mga makukulay na booth. May mga booth ng pagkaing Pilipino, mga tradisyonal na sining at gawang kamay, isang booth para sa OPM, Original Filipino Music, at maging isang artist demonstration booth. Kahit saan ako tumingin, puro mga bagong bagay ang nakikita ko. Lalong-lalo na nang tumugtog ang isang sikat na P-pop song at nakakatuwang panoorin ang mga kabataan na masayang sumasabay sa kanta. Ang mga kaibigan ko ay dumiretso sa mga food booth, pero ang atensyon ko ay napunta sa isang booth kung saan nakadisplay ang mga barong Tagalog at Filipiniana. May iba't ibang disenyo at kulay. Hindi lang sila basta makulay, mayroon silang kakaibang karangalan at ganda. Huminto ako sa tapat ng booth, namamangha sa kagandahan ng mga kasuotan. Biglang may lumapit na isang lalaki at nagsimulang magpaliwanag. Siya si Miguel. Humanga ako sa paraan ng kanyang pagpapaliwanag, puno ng pagnanasa, habang tinutukoy ang bawat detalye ng burda at ang pinong tela ng barong. Ngunit, medyo halata ang kanyang punto habang nagsasalita ng Ingles. Ang kanyang pagsisikap na magpaliwanag ay nakakatuwa, kaya't hindi ko napigilang mapangiti. Napansin ito ni Miguel at nahihiya siyang ngumiti. "I'm sorry," sabi niya. "I think I need to study more English." Nang marinig ko iyon, bigla akong nakonsensya. Naisip ko na nagboboluntaryo siya dito para magbahagi ng kanyang kultura, tapos tinawanan ko pa. Kaya, sinagot ko siya gamit ang isang pariralang natutunan ko kanina lang sa entrance ng festival. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Halatang nagulat siya. Pagkatapos noon, hindi na kami naghiwalay ng tingin. Isang espesyal na sandali iyon, para bang tumigil ang oras. "Marunong ka magtagalog?" tanong niya. Umiling ako. "Hindi. Ngayon ko lang yan natutunan." May nagturo sa akin sa entrance. Ngumiti ng malapad si Miguel. "Kung ganoon, gusto mo bang turuan pa kita?" At ipapaliwanag ko rin ng mas detalyado ang tungkol sa mga kasuotang ito. Doon nagsimula ang aming mahabang pag-uusap. Ipinaliwanag ni Miguel ang lahat, mula sa kasaysayan ng Barong Tagalog, ang mga bahagi nito, hanggang sa kahulugan ng bawat disenyo. Itinuro niya ang mga term tulad ng pinya fiber, juicy, at burda,
at ipinaliwanag ang kahalagahan ng bawat isa. Lalo akong nahumaling sa kwento tungkol sa pinya fiber na gawa pala sa dahon ng pinya at ang paraan ng pagpapaliwanag niya kung paano ang bawat burda ay sumasalamin sa kalikasan at kasaysayan ng Pilipinas ay talagang kahanga-hanga. Habang tumatagal, mas lalo akong napapahanga sa mga kwento ni Miguel. Hindi lang ito simpleng paliwanag tungkol sa damit. Ramdam ko ang malalim niyang pagmamahal sa buong kultura ng Pilipinas. At interesado rin siyang malaman ang tungkol sa kultura ng Canada. Ano ang tradisyonal na kasuotan sa Canada? Anong mga okasyon ang mahalaga para sa mga taga-Canada? Tanong niya. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa kultura namin. Pero sa totoo lang, dahil ang Canada ay isang bansa ng mga imigrante, wala kaming gaanong natatanging tradisyonal na kasuotan o sinaunang kultura. Ang mga pagdiriwang namin tulad ng Thanksgiving at Christmas ay karaniwan sa Western world. Habang nag-uusap kami, mas lalo kong na-appreciate ang pagiging unique ng kulturang Pilipino. Nakakainggit na mayroon silang kulturang libu-libong taon na ang kasaysayan. Hindi namin namalayan ang oras. Papalubog na pala ang araw. Ang mga kaibigan ko ay matagal nang umalis at kaming dalawa na lang ni Miguel ang naiwan. Sa di kalayuan, nagsimula na ang isang OPM concert at rinig na rinig ang sigawan ng mga tao. Dahan-dahang nagtanong si Miguel, "Mahilig ka ba sa OPM? May concert doon? Gusto mo bang manood?" Hindi ako pamilyar sa OPM, pero gusto ko pang makasama si Miguel, kaya pumayag ako. Pumunta kami sa concert, sa entablado, isang banda ang nagpe-perform ng buong sigla, at ang mga manonood ay talagang nag-enjoy. Tahimik na ipinapaliwanag sa akin ni Miguel kung sino ang banda, anong kanta iyon, at kung paano sumisikat ang OPM sa buong mundo. Talagang marami siyang alam. Nang patapos na ang concert, lakas loob na nagtanong si Miguel, "Pwede ba tayong magkita ulit?" Hindi ako nag-atubili. Nagpalitan kami ng contact numbers. Hindi ko akalain na sa unang pagkikita namin, ganito kalakas ang magiging dating niya sa akin para itong tadhana. Pauwi na kami, inaasar ako ng mga kaibigan ko. Sabi ni Jessica, "Chloe, in love ka na, no? Doon sa lalaking Pilipino." Sumang-ayon naman si Emily. "Oo nga, para kaming hangin sa inyo kanina. Ilang oras kayong nasa sarili niyong mundo." Nahiya ako, pero hindi ko maitatanggi. Totoong naakit ako kay Miguel. Hindi lang dahil sa itsura niya, kundi dahil mayroon siyang kakaibang lalim bilang isang tao. Pag-uwi ko, si Miguel pa rin ang nasa isip ko. Ang seryosong mukha niya habang ipinapaliwanag ang barong, ang pagmamalaki sa kanyang mga mata habang ikinukwento ang OPM, at ang pagsisikap niyang magpaliwanag sa kabila ng kanyang limitadong Ingles. Lahat ng iyon ay bago at kaakit-akit para sa akin. Kinabukasan, nakatanggap ako ng text mula kay Miguel. Kahit na may mga mali sa grammar ng Ingles niya, ramdam ko ang sinseridad. "I enjoyed yesterday very much. I learned a lot about Canada culture talking to you, Chloe. If you have time, maybe we can eat somewhere delicious in Vancouver." Agad akong nagreply. At doon nagsimula ang aming unang date. Ang unang date namin ni Miguel ay napaka-espesyal. Dinala niya ako sa isang lugar na hindi ko alam kahit na matagal na akong nakatira sa Vancouver. Isa itong Pilipinong restaurant na tila mga Pilipino lang ang nakakaalam. Doon ko rin nalaman na may-ari pala siya ng isang restaurant sa Pilipinas. Maliit lang daw, pero sikat na sikat ngayon sa poblasyon, Makati. At nasa Vancouver siya sa loob ng 2 buwan para mag-aral ng posibilidad na magbukas ng branch doon. Noong una, nalungkot ako. Naisip ko, aalis din pala siya pagkatapos ng 2 buwan. Pero dahil doon, nagkaroon kami ng pagkakataong magkita araw-araw nang walang problema sa long-distance relationship. Ang unang tikim ko ng pagkaing Pilipino sa restaurant na iyon ay isang malaking sorpresa. Nag-order kami ng sinigang. Nang isubo ko ang unang kutsara, nanlaki ang mga mata ko. Maasim ito, pero mayroon itong komplikadong lasa na hindi ko maipaliwanag. Wow! May ganitong klaseng lasa pala. Natutuwa si Miguel sa reaksyon ko at sinimulan niyang ipaliwanag ang bawat sangkap ng sinigang. Kung paano ang sampalok ang nagbibigay ng kakaibang asim at kung ano ang papel ng baboy at mga gulay. Talagang may malalim siyang pag-unawa sa pagkain. Mula noon,
Halos araw-araw na kaming nagkikita ni Miguel. Isa siyang napaka-espesyal na tao. Dinala niya ako sa mga lugar sa Vancouver na hindi ko pa napupuntahan sa loob ng 10 taong paninirahan ko dito. Isang maliit na viewing deck sa Queen Elizabeth Park, isang tahimik na cafe sa Granville Island, isang liblib na trail sa Stanley Park. Bawat lugar ay bago at bawat sandali ay puno ng saya. Hindi lang kami basta pumupunta sa mga tourist spot. Gusto niyang ibahagi ang mga nakatagong kwento at kahulugan ng bawat lugar. Lalo kung naaalala ang paglubog ng araw na pinanood namin sa English Bay. Bigla niya akong tinanong, "Chloe, ano ang pangarap mo?" Sandali akong nag-isip. Bilang isang accountant, ang pangarap ko lang ay magkaroon ng stable na buhay. Pero sa harap ni Miguel, parang nahihiya akong sabihin iyon. Well, dati, ang goal ko lang ay maging stable. Pero ngayon, parang gusto kong sumubok ng ibang bagay. Tumango si Miguel. Ganoon din ako dati. Nagsimula ako sa restaurant para lang kumita ng pera. Pero ngayon, may iba na akong pangarap. Anong pangarap yon? Hindi lang basta magbenta ng masarap na pagkain. Gusto kong isama ang kultura at puso ng Pilipinas sa bawat putahe. Gusto kong ipakilala ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagkain. Habang sinasabi niya iyon, nagliliwanag ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, doon ko unang naintindihan kung ano ang tunay na passion. Isang nag-aalab na damdamin na hindi ko pa naramdaman sa trabaho ko bilang accountant. Isang araw, sinabi ni Miguel na ipagluluto niya ako. Pupunta raw siya sa apartment ko para magluto ng pagkaing Pilipino. Naghalo ang kuryosidad at pananabik sa aking dibdib. Nagulat ako sa mga sangkap na dala niya. Sariwang mga sangkap na binili niya sa isang Filipino store. Toyo, suka, bawang, paminta. Karamihan ay pamilyar, pero ang paraan ng pagsasama-sama niya ay bago sa akin. Buong puso niyang niluto ang adobo. Mula sa paggisa ng bawang hanggang sa pagpapakulo ng baboy sa toyo at suka, bawat proseso ay parang isang sining. Lalo na ang amoy habang niluluto ito. Napakabango. Mahalaga na hayaan mong kumapit muna ang lasa ng toyo at suka sa karne, paliwanag niya. Doon lumalabas ang tunay na sarap. Nang maluto ang adobo, ang sarap ay hindi maikukumpara sa kahit anong restaurant na nakainan ko. Mas masarap pa. Siguro dahil niluto ito ng may kasamang pagmamahal. Ang sarap! Sobrang sarap! Naging masaya ang mukha ni Miguel nang makita ang reaksyon ko. At nagsimula siyang magkuwento ng mas detalyado tungkol sa kanyang restaurant. Ang restaurant ko sa poblasyon, maliit lang talaga. 10 mesa lang yata. Pero araw-araw, may pila sa labas. Marami kaming regular customers na parang pamilya na ang turingan. Habang nakikinig ako, mas lalo akong naging interesado sa buhay niya. Paano niya naitayo ang ganoon kasikat na restaurant? Ano ang mga plano niya sa hinaharap? Habang tumatagal ang pagsasama namin, mas nakikilala ko ang kanyang pagkatao. Sa labas, mukha siyang tahimik, pero sa loob, napakabuting tao niya. Lalo kong naaalala noong nagkasakit ako. Nilagnat ako at hindi nakapasok sa trabaho. Bigla na lang siyang dumating. May dala siyang mainit na salabat, ginger tea, na siya mismo ang nagluto. Inumin mo ito, gagaling ka agad. Sa Pilipinas, ito ang iniinom namin kapag may sipon at ubo. Namangha ako. Kahit sikat ang luya sa Canada, hindi ko pa natikman ang ganitong klase ng tsaa. Pagkatapos kong inumin ang salabat, gumaan ang pakiramdam ko at uminit ang aking katawan at hindi umalis si Miguel hanggang sa bumuti ang aking pakiramdam. Ipinagluto niya rin ako ng arroz caldo, isang uri ng lugaw na may manok. Napakalambot at madaling tunawin. Patuloy niya akong binibigyan ng tubig, kinakapa ang noo ko para malaman kung may lagnat pa ako, para siyang isang kuya o asawa na nag-aalaga sa akin. Gabi-gabi, tumatawag siya para kumustahin ako. Kahit nahirap siya sa Ingles, ramdam ko ang pag-aalala niya. "Chloe, are you very sick? Maybe we go to hospital." "I'm okay. The arroz caldo you made helped a lot, but I am worried. I will come back tomorrow morning." Naisip ko, may ganito palang tao. Totoo pala ang ganitong klaseng pagmamahal. At doon, naging malinaw sa akin ang nararamdaman ko para kay Miguel. Gusto kong makasama ang taong ito.
Ang 2 buwan na kasama ko si Miguel ay parang isang panaginip. Bawat araw ay bago at puno ng kilig. Dahil sa kanya, natutunan ko ang kulturang Pilipino at pakiramdam ko mas lumawak ang aking mundo, lalo na ang mga kwento niya tungkol sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng 2 panahon, tag-araw at tag-ulan, ang pagiging palakaibigan ng mga tao, ang mabilis na internet at delivery culture, at higit sa lahat, ang napakayamang kultura ng pagkain. Lahat ay kamangha-mangha, pero mabilis lumipas ang panahon. Palapit na ng palapit ang araw ng pagbalik ni Miguel sa Pilipinas. Ang 2 buwan ay parang lumipas sa isang iglap. Noong una, akala ko matagal ang 2 buwan, pero hindi pala. Ang huling linggo ay napakahirap. Pareho naming iniiwasan ang pag-uusap tungkol sa paghihiwalay, ayaw naming tanggapin ang katotohanan. Pero alam namin pareho na kapag natapos ang panahong ito, tapos na rin ang lahat. Nakabook na ang flight ni Miguel at ang restaurant niya sa Maynila ay naghihintay na sa kanyang pagbabalik. Sa huling linggo namin, mas madalas kaming nagkita, para bang sinusubukan naming pigilan ang oras. Mas marami kaming pinag-usapan, mas marami kaming tawanan, pero sa likod ng bawat ngiti ay may lungkot. Sa huling linggo, may espesyal na alok si Miguel. Niyaya niya akong mag-overnight trip sa isang lugar malapit sa Vancouver. Sa isang tahimik na lugar daw kami para sulitin ang aming huling mga sandali. Pumunta kami sa isang maliit na bayan na may lawa, mga 1 oras na biyahe mula sa Vancouver. Tahimik at napakaganda ng lugar. Ang tanawin ng mga bundok at lawa ay parang isang painting. Ang araw na iyon ay napaka-espesyal. Naglakad kami sa paligid ng lawa habang nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay. Mga kwento noong bata pa kami, tungkol sa aming pamilya, at mga pangarap sa hinaharap, mas malalim na pag-uusap kaysa dati. Ikinuwento ni Miguel ang kanyang kabataan, kung paano nagsakripisyo ang kanyang mga magulang para mapalaki siya. Kaya gusto niyang maging matagumpay para masuklian ang kanilang paghihirap. Ang dahilan kung bakit siya nagtayo ng restaurant ay hindi lang para sa pera, kundi para makapagbigay ng saya sa mga tao. Ikinuwento ko rin ang buhay ko, kung bakit ako naging accountant, ang mga plano ko, at kung paano nagbago ang pananaw ko mula nang makilala ko siya. Sinabi ko rin na ang 2 buwan na kasama ko siya ay ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Nang gabing iyon, sa isang maliit na kabin na nakaharap sa lawa, magkasama kami. Ang sinag ng buwan sa ibabaw ng lawa ay napakaganda. Pero mayroon pa ring lungkot sa puso ko. Mahinang nagsalita si Miguel. Chloe, nalulungkot ako na kailangan matapos ang mga sandaling ito. Ganoon din ang nararamdaman ko. Pero hindi ko alam kung ano ang isasagot. May mga responsibilidad si Miguel sa Pilipinas, at ako naman may buhay sa Canada. Biglang nagseryoso ang mukha ni Miguel. Chloe, mayroon akong isang mahalagang desisyon na kailangang gawin. Ano iyon? Kung itutuloy ko ba talaga ang pagbubukas ng branch sa Vancouver o mananatili na lang sa Pilipinas? Sa totoo lang, pagkatapos ng 2 buwan na pag-aaral, mukhang mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Nang marinig ko iyon, naguluhan ang isip ko. Sa isang banda, gusto kong manatili siya sa Vancouver, pero sa kabilang banda, ayaw kong maging hadlang sa mga pangarap niya. Ano sa tingin mo ang mas maganda? Sa totoo lang, Chloe, nag-aalangan ako dahil sa iyo. Ayaw kitang iwan. Nang marinig ko iyon, kumabog ang dibdib ko. Pero kasabay noon, nakaramdam ako ng pressure. Tama bang ako ang maging dahilan ng pagbabago ng isang mahalagang desisyon para sa kanya? Miguel, hindi mo dapat baguhin ang desisyon mo dahil sa akin. Mas mahalaga ang pangarap mo. Pero mahalaga ka rin. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal. Kinumpirma namin ang aming nararamdaman para sa isa't isa at pinag-usapan kung ano ang dapat naming gawin. Pero wala kaming malinaw na sagot. Kinabukasan, pauwi na kami sa Vancouver. Sinabi ni Miguel, Chloe, uuwi muna ako sa Pilipinas para ayusin ang ilang bagay at pag-iisipan kong muli. Kaya, pansamantala, tinanggap namin ang paghihiwalay. Pero pareho naming alam na hindi ito ang tunay na katapusan. Isang araw bago siya umalis, may isang espesyal na nangyari. Dinala ako ni Miguel sa isang maliit na burol kung saan tanaw ang buong Vancouver Harbor. Unang beses kong makapunta doon,
At napakaganda ng lugar, isa itong hidden gem na hindi alam ng maraming turista. Tanaw ang buong downtown Vancouver at North Vancouver. Habang papalubog ang araw, isa-isang nagsindi ang mga ilaw ng syudad. Ang kulay kahel na langit sa ibabaw ng dagat ay isang napakagandang tanawin. Pero seryoso ang mukha ni Miguel. Chloe, may ibibigay ako sa'yo. May kinuha siyang isang sulat mula sa kanyang bulsa. Isang handwritten letter. Nakasulat ang pangalan ko sa Tagalog at Ingles. Kailan mo ito sinulat? Ilang araw ko na itong sinusulat, paunti-unti. May mga bagay kasi na mahirap sabihin ng personal. Nang tanggapin ko ang sulat, nag-atubili akong basahin ito agad. Pero sinabi ni Miguel, basahin mo ngayon. Nang buksan ko ang sulat, nakita ko ang kanyang maingat na pagsulat. Kahit na simple ang Ingles niya, ramdam ko ang bawat salita. May mga mali sa grammar, pero iyon pa ang nagparamdam na mas totoo ito. Napakaganda ng nilalaman ng sulat. Ang nararamdaman niya noong una kaming magkita, kung gaano kahalaga ang mga sandaling magkasama kami, at ang kanyang tunay na pagmamahal para sa akin. I want to protect your smile and I want to share your life. Nang mabasa ko iyon, parang sasabog ang puso ko. Pagkatapos kong basahin ang sulat, biglang lumuhod si Miguel. Tumingin siya diretso sa aking mga mata at sinabing, Chloe, will you come with me to the Philippines and be my family? Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ramdam na ramdam ko ang kanyang sinseridad. Alam ko kung gaano kalaking lakas ng loob ang kinailangan niya para gawin ito. Pero kasabay noon, pumasok ang mga alalahanin. Ang Pilipinas ay isang banyagang bansa. Ang wika, ang kultura, at ang magiging reaksyon ng aming mga pamilya. Lahat ay nakakatakot. Miguel, hindi ako marunong magtagalog at hindi ko alam ang kultura ng Pilipinas. That's not a problem. I will help you. And my parents are good people. Pero paano ang mga magulang ko? We will convince them together. I will do my best. Hindi ako nakapagsalita ng ilang sandali. Napakabigla ng lahat. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay at sumagot, Yes, I'll go with you. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang buhay ko. Ang Pilipinas ay hindi na lang basta bayan ni Miguel. Ito na ang magiging bagong simula ng buhay ko. Siyempre, natatakot ako. Kailangan kong iwan ang lahat at magsimula sa isang bagong lugar. Pero kasama si Miguel, alam kong kaya ko. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang mga magulang ko. Nang sabihin kong pupunta ako sa Pilipinas, ang reaksyon nila ay tulad ng inaasahan ko. Chloe, are you out of your mind? You've been scammed by some man from a third world country. Galit na galit ang tatay ko, at ang nanay ko naman ay hindi nakatulog sa pag-aalala. Pero sigurado ako, ito ang tamang desisyon. Ilang oras kaming nag-usap sa telepono. Nagpaliwanag ako, nakipagtalo, pero sa huli, naintindihan din nila na buo na ang desisyon ko. Pumayag sila, pero may kondisyon. Gusto nilang makilala si Miguel at ang kanyang pamilya ng personal at gusto nilang makita kung paano ako mamumuhay sa Pilipinas. Kailangan din ni Miguel na sabihin ito sa kanyang mga magulang. Noong una, nag-alala rin daw sila. Sino ba namang hindi magugulat kung biglang sasabihin ng anak mo na magpapakasal siya sa isang dayuhan? Pero ipinaliwanag ni Miguel kung sino ako at kung bakit niya ako mahal. Sa huli, nagtiwala rin sila sa desisyon ng kanilang anak at ganoon napagdesisyonan ang pagpunta ko sa Pilipinas. Ito ang turning point ng buhay ko. Pagkatapos kong magdesisyon, maraming kailangang ihanda. Kailangan kong mag-resign sa trabaho ko bilang accountant, ayusin ang apartment ko, at ihanda ang mga dokumento para sa Pilipinas. Nang mag-resign ako, iba-iba ang reaksyon ng mga kasamahan ko. May mga nainggit, may mga nag-alala, at may mga talagang pumigil sa akin. Sabi ng boss ko, Chloe, think about this carefully. You're throwing away your entire career here. Hindi ko maikakaila na nag-alala rin ako. Ilang taon kong pinaghirapan ang career ko. Pero mas mahalaga ang kinabukasan ko kasama si Miguel. Nalungkot din akong iwan ang mga kaibigan ko, lalo na sina Jessica at Emily. Umiiyak si Emily habang sinasabing, Chloe,
We're going to miss you so much. Please keep in touch. Ang pag-aasikaso ng visa ay komplikado rin. Pero tinulungan ako ni Miguel sa lahat ng bagay. Dumating ang araw ng flight ko papuntang Pilipinas. Sa mahabang biyahe, maraming pumasok sa isip ko. Makaka-adjust kaya ako? Tatanggapin kaya ako ng pamilya ni Miguel? Kailan kaya ako matututong magtagalog? Hanggang sa sumakay ako ng eroplano, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang panaginip. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa Pilipinas sa eroplano para magkaroon ng kaunting kaalaman. Pero nalaman ko rin agad na iba ang nababasa sa libro kaysa sa aktwal na karanasan. Ang unang impression ko pagdating sa Ninoy Aquino International Airport ay, wow! Ibang-iba ito sa Vancouver Airport. Ang laki, ang dami ng tao, at ramdam mo agad ang init at sigla. Ang airport mismo ay moderno, at lahat ng lugar ay malinis. Ang mga signages ay malinaw at may English translations, kaya hindi ako nahirapang hanapin ang daan. Mabilis lang din ang immigration. Mabait ang officer na nakausap ko. At ang pagkuha ng baggage ay maayos. Naghihintay sa akin si Miguel sa airport. Pagkakita ko sa kanya, masaya ako pero may kaunting kaba. Ngayon, totohanan na. Dito na ako magsisimula ng bagong buhay. Sa Pilipinas, lahat mabilis at convenient. Magugulat ka, sabi ni Miguel. Totoo nga ang sinabi niya. Habang sakay kami ng kotse papuntang Makati, hindi ako tumigil sa pagkamangha sa mga tanawin. Ang naglalakihang mga gusali sa kahabaan ng EDSA, ang mga billboard, ang dami ng sasakyan, isang organized chaos. Ang skyline ng Makati sa gabi, na may nagniningning na mga ilaw, ay parang mga hiyas na ikinalat sa dilim. Hindi ko pa nakikita ang ganitong scale sa Vancouver. Doon ko naramdaman na isang maunlad na bansa ang Pilipinas. Pagdating namin sa Makati at lumabas ng sasakyan, lalo akong nagulat. Mag-aalas 10 na ng gabi, pero ang dami pa ring tao sa kalye. Bata, matanda, babae, lalaki lahat, ay malayang naglalakad. Ganito ba talaga ka-safe dito kahit gabi na? Tanong ko. Sa Canada, halos wala ng tao sa labas kapag alas 10 na ng gabi, lalo na ang mga babae. Hindi sila naglalakad mag-isa. Pero sa Pilipinas, iba, kahit mga kababaihan ay kumpiyansang naglalakad mag-isa. Ipinaliwanag ni Miguel na ligtas naman sa mga lugar na tulad nito kahit madaling araw. At totoo nga, habang naglalakad kami, hindi ako natakot. Sa halip, naramdaman ko ang sigla ng syudad, ang mga tindahan convenience stores, cafe, restaurants, KTV bars, lahat bukas at maliwanag. Isang bagong karanasan para sa akin ang ganitong nightlife. Unang gabi, sa apartment ni Miguel ako tumuloy. Isang maliit na studio unit pero napakalinis at maayos. Nakadikit sa pader ang mga menu at mga plano para sa kanyang restaurant. Nalaman ko rin na ang presyo ng maliit na apartment na ito ay halos katumbas na ng isang bahay sa Vancouver. Doon ko lalong naintindihan kung gaano kapursigido si Miguel. Kitang-kita ko kung gaano niya kamahal ang kanyang trabaho. Kailangan ko ring maghanap ng trabaho, pero naisip ko, kailangan ko munang mag-aral ng Tagalog. Kinabukasan, ipinasyal ako ni Miguel sa iba't ibang lugar sa Maynila, Bonifacio, Global City, BGC, Intramuros, Poblasyon. Kahit saan kami magpunta, maraming tao at masigla. Ang BGC ay napakamoderno, parang ibang bansa. Malilinis na kalsada, matataas na gusali, at mga parke. Ang Intramuros naman ay parang nagbalik ako sa nakaraan na may mga lumang pader at kalesa. Ang poblasyon ay puno ng buhay, lalo na sa gabi, dahil sa dami ng mga restaurant at bar. Lalo akong namangha sa food culture. Kahit saan, may masasarap na kainan. At ang mga tao, talagang ninanamnam ang kanilang pagkain. Doon ko nakita kung gaano kayaman ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Narinig ko sa YouTube ang tungkol sa mga dayuhan na nagkakaroon ng Manila fever at ayaw nang umuwi. Parang naiintindihan ko na kung bakit. Isang napaka-charming na syudad. Isa pa sa mga ikinagulat ko ay ang delivery culture. Mayroon din namang Uber Eats sa Canada, pero hindi ito kasing laganap at kasing tagal tulad dito. At dito, kahit madaling araw, may nagde-deliver pa rin.
Chicken, pizza, kahit ano, pwede. Ang convenience store culture ay isa pa. Halos bawat kanto, mayroon. At 24,000, pitong bukas. Marami ring pwedeng kainin siopaw, instant noodles, sandwiches. Ilang araw pa lang ako sa Pilipinas, papalapit na ang Pasko. Ipinaliwanag sa akin ni Miguel na ito ang pinakamalaking pagdiriwang sa Pilipinas. Naging interesado ako. Isang panahon daw ito para magpasalamat, magbigayan, at higit sa lahat magsama-sama ang buong pamilya. Mas mahaba at mas masaya raw kaysa sa Christmas sa Canada. Sabi ni Miguel, dahil buong pamilya ang magsasama-sama, kailangan ko na ring makilala ang kanyang mga magulang. Pupunta raw kami sa Pampanga, kung saan sila nakatira. Unang beses kong makikilala ang aking magiging biyenan. At hindi pa ako marunong magtagalog at hindi ko pa alam ang mga kaugalian. Kahit anong sabi ni Miguel na okay lang, hindi pa rin ako mapakali. Pinanood ko si Miguel habang naghahanda siya para sa Pasko. Naghanda siya ng mga regalo para sa kanyang mga magulang at tinuruan ako ng mga dapat sabihin at gawin, lalo na ang pagmamano. Paulit-ulit niya akong tinuruan hanggang sa makuha ko. Habang papunta kami sa Pampanga, ikinuwento pa ni Miguel ang tungkol sa kanyang mga magulang. Ang tatay daw niya ay medyo tahimik pero napakabuti. Ang nanay naman niya ay magaling magluto at napakamaalaga. Sinabi rin niya na marami na siyang naikwento tungkol sa akin sa kanila. Kaya inaasahan na raw nila ang pagdating ko. Pero nag-aalala pa rin ako. Paano kung hindi kami magkaintindihan? Paano ang cultural differences? At higit sa lahat, makapagbibigay kaya ako ng magandang unang impresyon? Sabi pa niya, ang paghahanda para sa Noche Buena ay isang malaking bagay. Lechon, hamonado, queso de bola, at marami pang iba, ilang araw daw pinaghahandaan. Ang galing magluto ni Mama, sabi ni Miguel. Lalo na kapag Pasko, siguradong magugustuhan mo. Ipinaliwanag din niya ang mas malalim na kahulugan ng Pasko sa Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa pagmamahalan sa pamilya, pagbibigayan, at pagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus. Nang tumigil kami sa harap ng bahay nila sa Pampanga, nanginginig ako sa kaba. Kahit anong paghahanda, parang kulang. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Okay lang yan. Mababait ang parents ko. Ang bahay nila ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Isang bungalow na may maliit na hardin sa harap. May mga nakatanim na bulaklak at gulay. Isang tipikal na bahay sa probinsya. Nang bumukas ang pinto, isang babaeng may mainit na ngiti ang sumalubong sa amin. Ang nanay niya, si Aling Susan. At sa likod niya, medyo nahihiya, ang tatay niya, si Mang Roberto. Hinawakan ni Aling Susan ang mga kamay ko. Aba, ikaw pala si Chloe. Mas maganda ka sa personal. Napagod ka ba sa biyahe, Hija? Sa isang iglap, nawala ang kaba ko. Ramdam ko ang kanyang mainit na pagtanggap. Si Mang Roberto naman, kahit medyo seryoso, sinubukan din akong i-welcome. Mahaba ang biyahe. Pagod ka siguro. Halika, pumasok ka at magpahinga. Kahit hindi ko lubusang naintindihan ang Tagalog nila, naramdaman ko ang kanilang kabaitan. Pagpasok sa bahay, may nakahandang isang malaking hapagkainan. Punong-puno ng pagkaing Pilipino na ngayon ko lang nakita. Pero ang bango, sinabi ni Aling Susan na naghanda siya ng mga pagkaing hindi masyadong maanghang para sa akin. Na-touch ako. Habang kumakain kami, patuloy akong inaalok ni Aling Susan ng pagkain. Hindi ko man maintindihan ang lahat ng sinasabi niya. Alam kong ang ibig niyang sabihin ay kain pa. Ang sarap ng pagkain, lalo na ang kare-kare at ang adobo niya. Ibang-iba ang lasa, pati ang pansit na niluto niya, napakasarap. Tinanong ako ni Mang Roberto ng maraming bagay. Ano ang trabaho ko sa Canada? Kumusta ang pamilya ko? Ano ang tingin ko sa Pilipinas? Si Miguel ang nagsilbing interpreter namin. Lalo siyang humanga nang malaman niyang accountant ako. Aba, matalino pala. Nakahanap ng magaling si Miguel. Nang marinig ko iyon, gumaan ang loob ko. Pagkatapos ng hapunan, ipinaliwanag ni Aling Susan ang mga gagawin para sa Noche Buena. Mula bukas, magsisimula na silang magluto.
Kailangan daw maghanda ng mga sangkap para sa iba't ibang putahe. Sinabi kong gusto kong tumulong. Kahit hindi ako marunong, gusto kong matuto. Natuwa si Aling Susan. Sige, hija, para matuto ka na rin ng mga lutuing Pilipino. Nang gabing iyon, habang nag-uusap kami ni Miguel, gumaan ang pakiramdam ko. Mas mainit ang pagtanggap ng mga magulang niya kaysa sa inaasahan ko, sabi ni Miguel. Si, mabait sila. 'Di ba? Mukhang gusto ka nila. Lalo na ang nanay mo. Nalagpasan ko ang unang araw. Pero ang tunay na pagsubok ay magsisimula kinabukasan. Sa paghahanda ng pagkain para sa Noche Buena, doon ko malalaman kung tunay na ba akong magiging parte ng pamilya. Kinaumagahan, napakaaga gumising ni Aling Susan para simulan ang paghahanda para sa Noche Buena. Gusto ko ring gumising ng maaga para tumulong, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Napakaabala ni Aling Susan. Hinihimay ang manok, ginigiling ang karne, hinihiwa ang mga gulay. Napakaraming gagawin. Kahit tingnan lang ay nakakapagod na, pero si Aling Susan, sanay na sanay. Gusto ko siyang tulungan, pero nahihiya ako. Hindi ako marunong magtagalog, at lalong hindi ako marunong magluto ng pagkaing Pilipino. Ayokong nakatunganga lang, sabi sa akin ni Aling Susan. Hija, magpahinga ka na lang muna diyan. Pagod ka sa biyahe. Kahit na mabuti ang intensyon niya, nakonsensya ako. Gusto kong maging kapaki-pakinabang. Kaya, bago kami pumunta dito, nanood ako ng mga YouTube videos tungkol sa paggawa ng mga pagkaing Pinoy para sa Pasko. Paano gumawa ng fruit salad, paano magbalot ng lumpia. Ilang oras akong nanood at nag-aral. Siyempre, iba ang panonood sa aktwal na paggawa, pero gusto ko pa ring makatulong kahit kaunti. Habang nasa palengke si Aling Susan at si Miguel, naisip kong sorpresahin siya. Naalala ko ang napanood ko sa YouTube. Hinanap ko ang mga sangkap para sa fruit salad, fruit cocktail, condensed milk, at cream. Pero ang problema, hindi ko alam kung saan nakalagay ang mga ito. Dahan-dahan kong binuksan ang mga cabinet sa kusina. Sa una, mga kaldero at kawali ang nakita ko. Sa pangalawa, mga plato at baso. Sa pangatlong cabinet, nakita ko ang iba't ibang delata at sangkap. Doon ko nakita ang mga hinahanap ko. Maingat kong kinuha ang mga lata. Pero habang hinahanap ko ang isang malaking mangkok, napabuksan ko ang mas malalim na cabinet. Doon, mas marami pang gamit sa pagluluto. May mga measuring cups, mixing bowls, at kung ano-ano pa. Humanga ako. Kitang-kita kung gaano kaorganisado si Aling Susan. Bigla, may narinig akong nagsalita sa likod ko. Chloe, anong ginagawa mo? Paglingon ko, nakatayo si Aling Susan. Siguro may nakalimutan siya sa palengke kaya bumalik. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka. Natigilan ako at hindi nakapagsalita. Hawak ko ang mga delata at may mga ibang gamit na nakakalat sa sahig. Paano ko ito ipapaliwanag? Sa paningin ni Aling Susan, sigurado akong mukha akong isang taong pinakikialaman ang mga gamit niya habang siya ay wala. Isang estrangherang naghahalungkat sa kanyang kusina. Naging awkward ang lahat. Pareho kaming nakatitig lang sa isa't isa. Kung marunong lang sana akong magtagalog, maipapaliwanag ko agad. Sinubukan kong magpaliwanag sa aking hirap na Tagalog. Tita, ako po, tulong. Pero hindi lumabas ng maayos ang mga salita ko. Lalo lang akong nagkanda bulol-bulol at mukhang hindi niya ako naintindihan. Sakto namang pumasok si Miguel. Nang makita niya ang sitwasyon, alam niya agad na may mali. Mabilis niyang ipinaliwanag kay Aling Susan. Ma, si Chloe po. Gusto ka sanang tulungan. Nanood siya sa YouTube kung paano gumawa ng mga pagkain para sa Noche Buena. Hinahanap niya lang po yung mga sangkap. Hindi niya alam kung nasaan. Habang nakikinig si Aling Susan, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagtataka, naging pag-unawa, at pagkatapos ay pagkamangha. Totoo ba? Nag-aral pa si Chloe sa YouTube? Tumango si Miguel. Opo. Ilang araw na siyang nanonood ng mga Filipino cooking videos para makatulong sa iyo. Lumapit sa akin si Aling Susan at hinawakan ang aking mga kamay. Nangingilid ang kanyang mga luha. Naku, hiha.
Hindi ko alam na ganyan pala kaganda ang kalooban mo. Pasensya ka na ha. Sa sandaling iyon, napaiyak na rin ako. Dahil sa ginhawa na naayos na ang hindi pagkakaunawaan at dahil sa init ng pagmamahal na naramdaman ko mula sa kanya, niyakap namin ang isa't isa. Kung ganoon, sabi ni Aling Susan, halika, sabay tayong magluto. Ituturo ko sa iyo lahat, dahan-dahan. Mula noon, kasama na ako ni Aling Susan sa paghahanda para sa Noche Buena. Tinuruan niya ako kung paano gumawa ng fruit salad, paano magbalot ng lumpia, at kung ano-ano pa. Noong una, ang hirap. Ang balot ko sa lumpia ay pangit at hindi pantay-pantay. Pero patuloy niya akong pinalalakas loob. Okay lang yan, ganyan talaga sa una. Ang importante, masipag kang matuto. Tinuruan niya rin ako kung paano timplahin ang mga sarsa. Bawat tikim, bawat dagdag ng asin o asukal, ipinapaliwanag niya. At habang nagluluto kami, ikinuwento niya sa akin ang kahulugan ng Pasko para sa kanila. Ang Pasko, araw ito ng pamilya. Kahit yung mga malalayo, umuuwi para magkasama-sama. Naramdaman ko ang lalim ng kulturang Pilipino. Para sa akin na lumaki sa isang individualistic na kultura, bago ang ganitong pagpapahalaga sa pamilya. Habang naghahanda kami, marami kaming napag-usapan. Kahit na limitado ang aming komunikasyon, nagkakaintindihan ang aming mga puso. Tinuring niya akong parang tunay na anak. Ikinuwento niya ang kabataan ni Miguel, kung paano ito mahilig mag-eksperimento sa kusina. Pati si Mang Roberto, nang makita kaming masayang nagluluto, napangiti. Sabi niya kay Miguel, mabait na bata si Chloe. Tamang-tama ang napili mo. Nang marinig ko iyon, sobrang saya ko. Pakiramdam ko, tunay na akong parte ng pamilya. Buong araw kaming magkasamang nagluto at nawala na ang anumang awkwardness sa pagitan namin ni Aling Susan. Naging komportable na kami sa isa't isa. Nang gabi ng Noche Buena, nang makita ko ang mga pagkaing pinaghirapan namin, napuno ako ng saya. Kahit hindi perpekto ang gawa ko, parte ako ng paghahandang iyon, sabi ni Aling Susan. Salamat sa tulong mo, Chloe. Masaya ako na parte ka na ng aming pamilya. Nang gabing iyon, masaya ako. Naramdaman ko ang init ng isang pamilyang Pilipino. Naging stable na ang buhay ko sa Pilipinas at sinimulan na namin ni Miguel ang paghahanda para sa aming kasal. Tanggap na tanggap ako ng kanyang mga magulang at unti-unti na akong nakaka-adjust. Pero may isa pa akong malaking alalahanin, ang mga magulang ko sa Canada. Hindi pa rin nila lubusang naiintindihan ang desisyon ko. Tuwing tumatawag sila, laging may bahid ng pag-aalala ang kanilang boses, lalo na ang tatay ko. Lagi niyang sinasabi, Chloe, it's not too late. You can still come back to Canada. Pati ang nanay ko, anak, nag-aalala ako. Paano ka mabubuhay dyan sa isang banyagang bansa? Naiintindihan ko sila. Pero buo na ang desisyon ko. Gusto kong magsimula ng bagong buhay kasama si Miguel sa Pilipinas. Kaya, inalok ko sila. Pumunta kayo dito sa Pilipinas. Tingnan niyo kung paano ako namumuhay at kilalanin niyo si Miguel. Noong una, ayaw nila. Pero pagkatapos ng ilang linggong pagkumbinsi, pumayag din sila. Kinabahan ako ng husto. Paano kung hindi nila magustuhan ang Pilipinas? Paano kung hindi sila magkasundo ng mga magulang ni Miguel? Pati si Miguel, kinakabahan. Kailangan niyang magpakitang gilas sa kanyang magiging biyenan. Lalo pa siyang nag-aral ng Ingles. Nang dumating ang mga magulang ko sa Naya, sinundo namin sila ni Miguel. Unang reaksyon nila ay pagkamangha. Wow, this airport is huge and modern, sabi ng tatay ko. Namangha sila sa laki at kaayusan. Pati ang nanay ko, it's so clean. I've never seen an airport like this. Nang ipakilala ko si Miguel, medyo awkward pa. Pero magalang na bumati si Miguel gamit ang Ingles na pinraktis niya. Hello, it's very nice to meet you. I'm Miguel. Unti-unting gumaan ang loob ng mga magulang ko. Habang papunta kami sa hotel, patuloy ang kanilang pagkamangha. Ang malinis na skyway, ang dami ng sasakyan. Lalo na nang makarating kami sa Makati. 11:00 na ng gabi, pero buhay na buhay pa rin ang siyudad. Is it really this safe at night? Tanong ng nanay ko.
Isang bagay na hindi nila maiisip sa Canada. Kinabukasan, sinimulan ni Miguel ang paglilibot sa kanila. Intramuros, National Museum, BGC. Sa Intramuros, namangha sila sa kasaysayan. What a beautiful old city. This country has a very deep history. Sa BGC naman, nakita nila ang modernong Pilipinas. At dumating ang pinakamahalagang gabi, ang hapunan kasama ang mga magulang ni Miguel. Noong una, tahimik. Pero nang magsimula na ang kainan, nagsimula na rin ang kuwentuhan. Ang handa ni Aling Susan ay pambihira, lechon, kare-kare, sinigang, at marami pa. Nang matikman ng mga magulang ko ang pagkain, nagbago ang kanilang mga mukha. "This is the best food I've ever tasted," sabi ng tatay ko. "It has such a deep, complex flavor." Pati ang nanay ko, hindi tumigil sa papuri, lalo na sa kare-kare. Naging mainit ang pagtanggap ng mga magulang ni Miguel sa mga magulang ko. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa salita, nagkakaintindihan sila sa puso sa tulong ni Miguel bilang interpreter. Nang gabing iyon sa hotel, nagbago na ang pananaw ng mga magulang ko. Sabi ng tatay ko, "Chloe, I had no idea the Philippines was like this. And that young man, Miguel, he seems like a very good person." Sumang-ayon ang nanay ko. "The way he looks at you can tell he truly loves you, and his parents are wonderful." Ipinakita rin namin sa kanila ang restaurant ni Miguel sa poblasyon. Namangha sila. Maliit lang pero elegante. At napakahaba ng pila. Nakita nila kung gaano kapropesyonal si Miguel habang nagluluto. Sabi ng tatay ko, "He really loves his work. And he's very talented." Ipinagluto sila ni Miguel ng mga bestseller niya. Sa loob ng isang linggo, tuluyang nagbago ang tingin ng mga magulang ko. Nawala ang kanilang mga maling akala at sa halip, nahumaling sila sa kulturang Pilipino, lalo na sa pagkain. Sa huling gabi nila, sinabi nila, "Chloe, we were so wrong about the Philippines. It's such a developed and culturally rich country." Sabi ng nanay ko, "And Miguel and his family are wonderful people. You are blessed to be a part of their family." Sa airport, bago sila umalis, sinabi nila kay Miguel, "Miguel, please take care of our daughter. We are family now, so call us anytime." Nang bumalik ang mga magulang ko sa Canada, isang di inaasahang bagay ang nangyari. Ipinagmalaki nila sa lahat ng kakilala nila ang kanilang karanasan sa Pilipinas. Sinimulan na namin ang paghahanda sa kasal. Ang araw ng kasal namin ay parang isang panaginip. Suot ang modernong Filipiniana, naramdaman kong isa na talaga akong Pilipina. At sa Western ceremony naman, naramdaman ko ang pagsasanib ng dalawang kultura. Ang pinakanakakaantig ay ang makita ang aming mga magulang na masayang nagdiriwang. Pagkatapos ng kasal, lalong sumikat ang restaurant ni Miguel. Dahil sa pagiging sikat ng pagkaing Pilipino sa buong mundo, nakilala rin ang restaurant niya. Naging aktibo ako sa negosyo. Ginamit ko ang aking kaalaman sa accounting para sa finance at dahil marunong akong mag-Ingles, ako ang humawak sa international expansion. Ako ang namuno sa proyekto ng pagbubukas ng branch sa Vancouver. Hindi naging madali, pero naging matagumpay. Nang magbukas ang Vancouver branch, napuno ako ng emosyon. Isang pangarap na natupad. Mula unang araw, dinumog ito ng mga tao. Naging napakapopular ng aming sinigang, adobo at lechon. Samantala, isang malaking pagbabago ang nangyari sa mga magulang ko, hindi nawala ang kanilang interes sa pagkaing Pilipino. Palagi silang kumakain sa mga Filipino restaurant at bumibili ng mga sangkap, hanggang sa naisip nilang gawin itong negosyo. Ang kanilang distribution company ay ginawa nilang isang kumpanya na nag-import at nagdi-distribute ng mga produktong Pilipino. Ang resulta ay hindi kapani-paniwala. Ang Filipino food craze ay sumabog sa Canada. Dato Puti, Mamasitas, Oishi, San Miguel Beer lahat ay naging mabenta. Sa loob lang ng ilang buwan, ang kumpanya nila ang naging pinakamalaking distributor ng mga produktong Pilipino sa Western Canada. Ang kanilang kita ay lumaki ng 3 hanggang 4 na beses. Tumawag ang tatay ko, "Chloe, it's because of you that we found this opportunity. We had no idea Filipino food was this amazing." Ngayon, ang mga magulang ko ay mga die-hard fans na ng kulturang Pilipino.
Nanonood na rin sila ng mga teleserye at nakikinig ng OPM. Laging sinasabi sa akin ng mga magulang ni Miguel, ang pagkakaroon sa iyo bilang manugang ay ang pinakamalaking biyaya sa aming pamilya. Sobrang pasasalamat ko. Kahit na noong una ay mahirap, ngayon, ang Pilipinas na ang aking tahanan. Marunong na akong magtagalog at magluto ng maraming pagkaing Pilipino. Pati paggawa ng adobo, medyo master ko na. Ngayon, may bago kaming proyekto ni Miguel. Isang cultural content business para ipakilala ang Pilipinas sa buong mundo. Nag-umpisa na rin ako ng Filipino cooking class para sa mga dayuhan. Napaka-popular nito. Masaya ako. Kasama ko ang taong mahal ko. Masaya ang aming mga pamilya. At ginagawa ko ang gusto kong gawin. Kapag naiisip ko ang nakaraan ko sa Vancouver, alam kong tadhana ang lahat. Kung hindi ako pumunta sa Fiesta Filipino, kung hindi ko nakilala si Miguel, wala ako dito ngayon. Ang Pilipinas ay hindi na lang isang lugar kung saan ako nakatira. Ito ang aking tahanan, dito ang aking pamilya, pag-ibig at mga pangarap. At mayroon pa akong isang masayang balita. Buntis ako. Nang sabihin namin ito sa aming mga pamilya, lahat sila ay masayang masaya, sabi ng mga magulang ni Miguel. Ngayon, kumpleto na talaga ang ating pamilya. Ang mga magulang ko naman sa Canada ay uuwi ulit para makita ang kanilang unang apo. Sana, ang anak namin ay lumaki sa ilalim ng magandang kulturang Pilipino. Sana, matikman niya ang luto ng kanyang lola at matutunan ang pagmamahal sa pamilya. Tuturuan namin siya ng Ingles at Tagalog para maintindihan at mahalin niya ang dalawang kultura. Mahal na mahal ko ang Pilipinas. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay dito. At sana, mas marami pang dayuhan ang matuklasan ang ganda ng bansang ito. Sana, mas kumalat pa ang kulturang Pilipino sa buong mundo. At sana, dumating ang araw na pati ang ating masayang Pasko ay ipagdiriwang na rin ng buong mundo. Alam kong sa isang sulok ng mundo, may isang dayuhan na katulad ko na ngayon palang nadidiskubre ang ganda ng Pilipinas. Sana, ang kuwentong ito ay magbigay sa kanila ng inspirasyon. Ang pag-ibig ay walang hangganan at ang kultura ay isang tulay na nag-uugnay sa mga tao. Pilipinas, ang aking tahanan magpakailanman. Salamat po. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ngayong araw? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-activate ang notification bell para sa mas marami pang kwento. I-share ninyo rin po para mas marami pa ang makaalam ng mga nakaka-inspire na kwentong tulad nito. Maraming salamat sa panonood.